Mainit na balita. If there's any law enforcement or government official that goes against the policies and orders of the authorities in position, then obviously there will be accountabilities and definitely liabilities that go with it. Bakit kayo magpapasailalim dyan? Pulis kayo rito sa Pilipinas. Yung mga yan, pulis kalawakan lang. Department of Justice nagsalita na tungkol sa issue ng ICC, Trillanes. Napahiya kay Senador Bato de la Rosa. Muli na namang tumunog ang issue ng International Criminal Court tungkol nga sa usaping ipapa-aresto daw di umano si dating Presidente Rodrigo Duterte at mga naging tauhan nito na may direktang involvement sa di umano'y naganap na madugong war on drugs sa panahon ng kanyang panunungkulan noon. Isa nga ang dating senador na si Antonio Trillanes IV sa mga sumusuporta sa ICC patungkol sa usaping ito. Ngayon nga ay naglabas na naman ng isang pahayag si Trillanes sa kanyang social media account na di umano'y isang impormasyon ang kanyang nakuha na direkta daw na nakipag-usap ang mga tauhan ng International Criminal Court sa mahigit 50 aktibong miyembro ng Philippine National Police at mga opisyal upang makakuha pa ng mga kaukulang detalye para sa pagpapatibay daw ng kanilang kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Gaya nga nung na-tweet natin, base sa highly reliable information, yung ICC nga ay nag-communicate na sa mahigit 50 active and former PNP officials, informing them that they are implicated in the crimes against humanity case of Duterte, dun sa ICC. At ang ibig sabihin nito ay kailangan nilang i-clear yung sarili nila by engaging with the ICC. Otherwise, pagka hindi na-challenge yung mga ebidensya na nag-implicate sa kanila doon, therefore, may elevate yung kanilang estado bilang suspect na. At pag naging suspect na sila, pwede na silang eventually masubject dyan sa mga travel restrictions na mga ICC member countries. Tapos pwede na silang mapa-issuehan ng blue notice muna ng Interpol. Tapos pag nag-progress na yung kaso, Interpol red notice din. At pagka ganon, ay pwede na silang maaresto. So ganon po yung ang escalation ng status. Okay. Pumalag nga dito si Senador Bato de la Rosa dahil nga ayaw niyang bigyang pansin ang mga di umano'y walang katuturang pahayag ni Senador Trillanes at tila'y taliwas talaga ito sa sinasabi ng Department of Justice na siyang dapat paniwalaan ng publiko. Ako, I don't want to dignify his statements. Wala namang katuturan yan. Sinong siga dyan na government employees, government officials na magko-cooperate sa ICC? I don't know kung saan galing ni Trillanes yung kanyang impormasyon. Mabuti siya, hindi siya government official ngayon. Hindi siya makakasuhan. Pero kawawa yung mga tao na pinipilit niya na mag-cooperate o meron siyang mga kinakausap ng mga tao, magkakaso yon. Dagdag pa ng senador na ni minsan ay walang ICC prosecutor na nakipag-usap sa kanya tungkol sa investigasyon sa war on drugs dahil wala naman talagang kinakausap ang ICC at di umano'y si Trillanes lang ang gumagawa-gawa ng mga issue. Naglabas din ng pahayag si Senador Robin Padilla tungkol sa usaping ICC at nagbigay ng paalala sa mga kapulisan tungkol sa isyong ito. Sabi po ni former Senator Trillanes, nakikipag-ugnayan daw po yung ICC sa over 50 na pulis para imbestigahan daw yung drug war nung nakalipas na administration. Maybe get your comment lang, sir, kasi sinabi na ni President BBM na hindi talaga siya makikipag-ugnayan, di ba, sa ICC. Matigas ang ulo nitong ICC. ICC na ito. Hindi ko naman sila masisi. Talagang pinipilit nila yan, pero malinaw naman ang guidance ng ating mahal na Pangulo na hindi tayo mag-cooperate dyan sa ICC. Siguro wala naman pupuntahan yan. Kaya pati yung mga polis na, sinusudpi na ba? Ganon ang dating. Wala naman. Kinakausap yata sila or... Pwede naman silang tumanggi.
Bakit kayo magpapasailalim dyan? Pulis kayo rito sa Pilipinas. Yung mga yan, pulis kalawakan lang. Sa isang interview ay nagbigay ng formal na pahayag ang Department of Justice tungkol dito at katulad nga ng tugon ng palasyo ay wala din di umano silang balak na makipagtulungan sa ICC dahil merong gumaganang justice system ang bansa. Dagdag pa nila na ang mga opisyal at mga kawani ng kapulisan na makikipag-ugnayan sa ICC ay mananagot sa batas. Just like everybody else, we found out from Senator Trillanes about this supposed development. But I think we've been consistent from the very start that we have a working justice system here in the Philippines, evidenced by a lot of different cases and reforms that we have been undertaking. And the commitment has never been stronger, no, to prevent and to hold responsible and accountable those erring law enforcement officers who engage in this heinous crime, I would say, no, of extrajudicial killings. So even without verifying the information, the government stance is consistent ever since. The president has been very firm by saying that we will not recognize the jurisdiction of the ICC because we indeed have a very well and robust justice system. This is a government policy. So when a government officer or official is coordinating with the ICC against the direction or the orders and the policy of the government, there may be accountability involved. So it's, if there's any law enforcement or government official that goes against the policies and orders of the authorities in position, then obviously there will be some sort of conflict of interest. There will be accountabilities and definitely liabilities that go with it. There are certain provisions under Republic Act 6713, which is the conduct of public officers. So these are ethical guidelines followed by all public officials. And obviously, if you go against the policy, it will be found under those provisions, no, the liabilities.